Biglang parang slow motion kay Denver ang lahat. Dahan-dahan siyang lumingon at makita si Charlotte hindi niya mapigilan ang pagpatak ng luha. Tinakbo niya ito at agad na niyakap ng mahigpit. Impit itong umiyak. Hinagkan niya ito sa labi. Babe, okay ka lang ba? Hindi ka ba nasaktan? Huwag ka nang umiyak. Nandito ka na. Matutuloy na ang kasal na pinapangarap natin. Madamdamin niyang aludito. Hinagkan niya ito sa noo. Tanda ng paggalang at sobrang pagmamahal niya dito. Babe, natakot lang ako. Akala ko hindi na kita makikita at hindi na matutuloy ang kasal natin. Sabi nito habang hilam sa luha ang mga mata. Kalimutan mo na yon, babe. Andito ka na. Wala na sino man ang makakahadlang sa pag-iisang dibdib natin. Mahal na mahal kita, babe. Alam kong tinulungan na naman tayo ni Maxine para maharang ang anumang hadlang sa atin. Madamdamin niyang pahayag ulit dito. Saka muli niya itong hinalikan. Saka naman naglapitan ang kanilang mga magulang. Kinamusta si Charlotte at inaya na ng makeup artist niya para maayusan ulit ito. Para masimula na ang kanilang kasal. Nagpaiwan muna siya para magkausap sila ni Jason na nooy nakayuko lamang at animoy hiyang-hiya sa nagawa. Nang ganap ng makalayo sina Charlotte ay lumapit siya kay Jason at sinuntok niya ito sa tiyan. Napaigig ang kaibigan niya pero hindi man lang ito nagreklamo o gumanti. Patawad, Denver. Yun lang at muli itong sumakay sa kotse. Tiningnan niya ito ng masama at kinatok ang bintana ng kotse. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Asik niya dito. Napakunot noo ito. Wala akong mukhang ihaharap sa mga magulang mo at sa inay ni Charlotte. Mahinang sabi nito. Hindi kita mapapatawad kapag hindi natuloy ang kasal ko. Mariin at tila nagbabanta niya sabi dito. Pero ang totoo, ayaw niya itong paalisin dahil kahit papano malaki ang papel nito sa buhay niya. Ito ang kanyang best friend kaya hindi siya papayag na mawala ito sa pinaka-importanting araw ng kanyang buhay. Kahit pa muntik nang sirain ito yun. Ibinalik ko na si Charlotte kaya matutuloy na ang kasal mo. Medyo naiinis nang sabi nito. Hindi yon ang tinutukoy ko. Ang ibig kong sabihin ay hindi matutuloy ang kasal ko kapag wala ang best man. Kunwari nagagalit-galit ang sabi niya dito. Napahawang naman ang bibig nito saka maya-maya ay tila naluluha na ito at napasinghot pa. Tinapik niya ito sa balikat saka inayang pumasok na sila sa loob ng simbahan. Lumabas naman ito na sasakyan sa kanya ito ay nakbayan. Ito na ang pinakahihintay ni Denver. Pumwesto na siya sa unahan ng simbahan kung saan nandun din ang kanyang mga magulang. Nagsimula na maglakad sa aisle ang mga iba pang kalahok sa kanilang kasal, ngunit sa iisang tao lamang nakatuon ang kanyang paningin. Sa kanyang pinakamamahal na bride, nasa tabi nito ang inay nito at ang kanyang lolo. Hindi niya may paliwanag ang sayang nararamdaman ng mga sandaling iyon. Habang papalapit sa kanya si Charlotte, pupwede lang na siya ang lumapit para sunduin ito ay ginawa na niya kanina pa. Napakaganda nito sa wedding gown nitong suot. Kahit pa mabilisan ang ginawang pag-ayos dito ng makeup artist, hindi man lang mabakas na rush iyon. Sa tanang buhay niya ngayon siya nakakita ng ganong kagandang bride at napakaswerte niya dahil siya ang groom nito. Maxine, nakikita mo na ba ang kapatid mo? Napakaganda at napakasaya niya. Sana'y maging masaya ka na rin kung saan ka man naroroon. At salamat sa lahat-lahat. Piping kausap niya kay Maxine sa isipan. Nang makalapit sina Charlotte ay binigay na ng kanyang lolo ang kamay nito sa kanya. Alam niya yung napakasarap na pakiramdam ng ganap na niyang mahawakan ang kamay ni Charlotte. Inalalayan niya itong patungo sa altar. Habang ang kanyang puso ay napakalakas ng tambol na animoy, may nagkakasiyahan sa kalooban. Si Charlotte naman na magsimulang magsalita ang pari ay wala na siyang halos maunawaan dahil hindi niya mapigilan ang kanyang luha. Umiiyak siya dahil sa labis na kaligayahan. Ngayong ganap na mag-iisang dibdib sila ni Denver. At ilang minuto na lang ganap na siyang Mrs. Sebastian. Diyos ko, maraming salamat po. Napakarami po namin pinagdaanan ni Denver. Kahit maiksi lamang ang panahon, simula na magkakilala kami.
Sana po ay gabayan mo kami sa panibagong yugto ng aming buhay na kami ay magkasama. Piping panalangin niya. Hanggang sa narinig niya ang palakpakan ng mga tao. Nag-aido na pala si Denver ngunit lutang ang kanyang isipan dahil sa labis na kaligayahan. Hindi niya yun narinig. Father, pwede po bang pakitanong ulit ang groom? Hindi ko po kasi narinig yung sagot niya. Tila wala sa sariling sabi niya sa pari. Nagtawa na naman ang lahat ng taong naroon. Kahit ang pari ay bahagyaring natawa sa kanya, pinagbigyan naman siya ng pari. Denver, do you take Charlotte as your lawful wife, to have and to hold from this day forward, for better or for worse, for richer or poorer, in sickness and in health, to love and cherish, until death do you part? Muling tanong ng pari dito. Yes, I do, Father. Malakas na sagot ni Denver. Naluha naman siya nang bigkasin nito ang mga katagang iyon. And you, Charlotte, do you take Denver as your lawful husband to have? Yes, yes, I do, Father. Biglang sagot niya kahit hindi pa natatapos sa pagtatanong ang pari. Natawa na naman ang mga tao sa simbahan. Abay, hindi rin naman nagmamadali ang batang ito ah. Natatawang sabi ng pari. Tumingin ito sa paligid. Nasaan na ba yung ring bearer? Hindi na makapaghintay itong bride, masyado na yatang atat na maikis ang groom niya. Ha ha ha. Tawanan na naman ang mga tao dahil sa pagbibiro ng pari. Namula naman ang mukha ni Charlotte. Parang naistuloy niya lumubog na lang sa kanyang kinatatayuan. Napatingin siya sa mukha ni Denver na nooy napakatimis ng ngiti. Asa na yung ring bearer? Aroy, tulog na pala ang kaawa-awang bata. Natatawang tura nito na makita ang batang pastit na himbing na natutulog. Talaga itong si Father. Mapagbiro talaga. Kaya naman kinuha na lang iyon ni Jason at siya na ang nagdala ng wedding ring ng dalawa. O bagay naman pala sa'yo, mister, ang maging ring bearer. Bilisan mo na at baka mainis itong bride sa'yo. Tawanan na naman ang mga taong nasa simbahan sa pagbibiro ng pari. Si Father talaga, nakakarami na. Kakamot-kamot naman ang ulong lumapit si Jason sa mga ikakasal. Natawa na lang din silang dalawa. Naging comedy pa ang ganap sa kanila sa simbahan. Kinuha ni Denver ang singsing at hinawakan ang kamay ni Charlotte habang hindi inaalis ang pagkakatitig sa mga mata ng pinakaiibig niyang babae. As I stand here before you, my heart beating so strongly, I find myself so lost for the right words to say. As I stand here before you, this ring in my hand. Napatigil sa puntong iyon si Denver dahil pumiyok ang boses niya. Hindi niya kasi mapigilan ang pagpatak ng kanyang luha. Dahil kahit ngayong nasa harapan na niya si Charlotte, parang panaginip pa rin ang lahat sa kanya. Pasimple niya pinunasan ang luha sa kanyang mga mata at ganoon din ang ginawa niya dito. Patuloy kasi sa pagdaloy ng luha nito. Sa pagkakataong ito hindi na muna nagbiro si Father. Tumikim muna siya para maalis ang tila nakabara sa kanyang lalamunan. Saka nagpatuloy ulit. It makes me remember how complete you make my life. It makes me remember every laugh we've shared, every hard time we made it through together, and every beautiful moment there is to come. Muli siyang napatigil sa puntong yon. My goodness, hindi niya alam na ganito pala siya ka-emosyonal. Maging ang mga taong nasa loob ng simbahan ay hindi mapigilan ang pag-iyak. Tila nahawa na yata sa kanilang dalawa ni Charlotte. Kung kanina ay comedy, ngayon naman ay naging drama na. Pero may love story. Babe, I gave you this ring. My heart, my soul. I give you everything I am today as I stand before you. I promise to love you, protect you, be with you forever, and cherish every moment with you. With this ring, I let it be known I chose you. Let it be known that with this ring, I promise to be with you for all eternity, till death do us part. I love you so much, babe. Patuloy niya. Nakahinga siya ng maluwag nang matapos. Akala niya hindi na niya kaya pang tapusin ang wedding vows niya.
Isinuot niya ang singsing sa daliri ni Charlotte, saka pinunasan niya ang luha nito. Nag-ipon muna ito ng hangin sa dibdib bago nito sinimulang bigkasin ang vows nito. Kinuha nito ang singsing at hinawakan ang kanyang kamay. Babe, I take you to be my partner in life and my one true love. I will cherish our friendship and I will love you today. I will love you tomorrow and I will love you forever. Naiyak ito sa puntong iyon. Hindi impit kundi malakas. Niyakap siya nito at sa yakap na iyon, ramdam niya kung gaano siya kamahal nito. Pati ang mga bisita may ilang napapalakas na rin ang iyak. Maging siya ay hindi na mapatid-patid ang pagluha. Nang makabawi ay nagpatuloy ito. I will trust you and I will honor you. I will laugh with you and I will cry with you. I will love you faithfully through the best and the worst. I will love you through the difficult and the easy. What may come, I will always be there. As I have given you my hand to hold, so do I give you my life to keep. Gumargal na naman ang boses nito, pero pinilit nito ang sariling huwag maiyak na naman. Tumikhim lang ito at saka nagpatuloy. May this ring I give you today remind you all our days of this wonderful moment and the love we feel for each other that will last all time. I promise that whenever I may go, I will always return to you, my husband. I love you, babe. I love you so much, Mr. Denver Sebastian. Iyon lang at isinuot na nito ang singsing sa kanya. Hinalikan niya ito sa noo at niyakap ito ng mahigpit. Marami ang maririnig na pasinghot-singhot sa loob na simbahan. Patunay na marami rin ang nakadama ng kanilang wagas na pagmamahalan. Maya-maya nagsalita na ang pari. Naku, eto na naman si Father. Huwag na nating patagalin ito. Alam ko naman kanina pa gustong halikan ng husband itong bride niya eh. Nagbibiro na naman ang pari. Nakakatawa talaga ang paring ito. Napapatawa nito ang mga taong naroroon. Kahit ang iba ay may mga luha pa sa mga mata. Denver and Charlotte, you have united two families and two sets of friends. I ask them now to promise that they will support your marriage with joy, love, and optimism. With the blessing of God and everyone who is present here today, it is my pleasure to now pronounce you husband and wife. You may kiss your bride. Marahang kinabing ni Denver si Charlotte at buong pusong hinalikan ang mga labi nito, kasabay ang pagtulo ng kanilang mga luha. Masigabong palakpakan at hiyawan ang maririnig sa loob ng simbahan na iyon. Lahat ay masaya para sa pag-iisang dibdib ng dalawang taong wagas na nagmamahalan. Sa hotel na sila nagtuloy ng matapos. Mas naging masaya ang kanilang mga sandali doon. Ang bridesmaid na si Leslie ang nakasalo ng bouquet at ang bestman naman na si Jason ang nakasalo ng inihagis na garter ni Denver. Inulan tuloy ang mga ito ng tukso ng mga bisita. Sumapit na ang gabi, unti-unti na nag-uuwian ang mga bisita. Sila naman ay doon na magpapalipas ng gabi. Kumuha kasi ng ilang kwarto ang kanyang mga magulang para sa mga bisitang may iwan. At syempre isang first class na room para sa bagong kasal. Namangha sila sa first class suite na kinuha ng kanyang mama. Sinadya talaga ang design para sa kanila. May mga balloons na nakalutang sa kisame, nagkalat na petals sa sahig, at mga romantic candlelight na nasa bawat sulok ng silid. Pati ang king size bed ay nadidekorasyonan din ng mga petal na hugis puso sa gitna nito. Sa may ulo na ng headboard ay nakadikit ang best wishes para sa kanila ni Charlotte. Hindi may tatago ang pagkamangha sa mata ni Charlotte at nasisiya naman siya sa reaksyon nito. Kahit kailan talaga basta ikasisiya niya talagang sinusuportahan siya ng kanyang mama. Sobrang ganda babe, bulalas ni Charlotte. Umupo ito sa kama at nilaro ang mga petals. Mas maganda ka love. Lumapit siya dito at hinawi ang buhok nitong napunta sa mukha nito. Nagniningning na naman ang mga mata nitong tumitig sa kanya. I love you. Buong puso niyang pahayag dito. Sabay hinalikan niya ang talukap ng mata nito. I love you more. Buong pagmamahal naman at tinugo ni Charlotte sa kanya. Sa kanya sinakop ang mamula-mula nitong labi na kahit sa pagtanda niya ay
hindi siya magsasawang halikan yun. Tinugon naman ni Charlotte ng buong pagmamahal ang halik ni Denver. Ang halik na para niyang pinananabikan. Ang halik na nagbibigay sa kanya ng iba yung kaligayahan. At muli saksi ang kwartong iyon sa muling pagkakaisa ng kanilang katawan bilang ganap na mag-asawa. Mga kandilang naging piping saksi sa saliw ng tugtuging kanilang sinasabayan na silang dalawa lamang ang nakakarinig. At muling pagtatagpo nila sa kanilang paraisong kanilang paulit-ulit na hinahangad na marating. Na makabalik sila sa realidad. Tagaktak ng pawis ang kapwang hubad nilang mga katawan. Mahal na mahal kita, Charlotte. Muli niya itong hinagkan sa noo. Habang buhay kitang pakamamahalin, Denver. Tugon na nakapikit na si Charlotte. Iniuna niya ito sa braso niya at niyakap ito ng mahigpit. Yumakap din ito sa kanya at marahil dahil sa pagod sa maghapon ay agad silang nakatulog na magkayakap. Nakapwang may ngiti sa kanilang mga labi. At bukas at sa mga darating pang mga bukas, magkasama na nilang haharapin ang bawat pagsubok na darating sa kanilang buhay bilang mag-asawa na magpapatibay at mas magpapalakas ng wagas ng pagmamahalan nilang dalawa. At dito po nagtatapos ang ating kwento na pinamagatang nagbayad siya ng babae para patigasin si Junjun. Huwag nyo nga po palang kalimutan na i-like, share and subscribe ang aking channel, Jots Love Notes. See you po sa bagong kwento ha. Bye!